Napabilang ako sa Sputnik. Ibig sabihin nun ay sumpang papatay, uwing tagumpay ng sinisigaw katarungan. Hanggang kailan mamumuhay sa kadiliman? Contradiction sa Bible na pinakita niya sa akin. Ngayong alam mo na to, maniniwala ka pa ba sa Kristyanismo? Kailan makakakita ng liwanag sa madilim na katuroang pinaniniwalaan? Nagsuot siya ng Amerikana niyang puti. He wanted to commit suicide. Paano matatagpuan ang liwanag sa kadilimang hinaharap? Dito lang sa The 700 Club Asia. Para masustain yung bisyo ko, napasok ako sa isang sindikato, hindi tawag niya sa lisigang. It started all when my father left us and abandoned us. Larawan ng isang wasak na buhay si John Paul. Lumaking walang gabay ng isang ama na nagtrabaho sa Saudi Arabia. Ilang beses din sila ni mama, nung nanay ko, talaga nag-aaway kasi talaga nambababae siya. And then he converted into Muslim, so kaya dumami yung lahi niya and iniwanan niya na rin kami. Pag nakita ko siya, ang gusto ko patayin ko siya. Yun lang talaga yung nasa isip ko, papatayin ko siya. Sobrang galit ko sa kanya. Pagnanakaw, pagtutulak ng droga at paggamit nito ang naging buhay ni John Paul. Na-involved na din ako doon kasi yun yung pinaka-easy way for me to get money. And sad to say, ang nanay ko ay naging labandera, naging runner din siya ng shabu. Para lang kumita din kami ng mabilisang pera. Sa loob ng 8 taon, naging labas-pasok sa kulungan si John Paul dahil sa mga kaso ng pagnanakaw. Pagka nakukulong ako, ang mga mostly kaso is robbery, theft. Nakakalabas ako kasi nababayaran dahil nga may sindikato. Pagkalabas, balik ulit sa trabaho kasi kailangan punuan yung binayad. So at the same time, para at least makabalik ulit at makagamit ulit ng droga kasi nasa dugo na eh. Ang hirap nang iwasan eh. Hanggang sa isang araw, Ang naging kaso ko noon ay drug pushing na. Actually, 17 years old ako nung makulong. Nung lahat ay patay na, yung nasa grupo, ako na lang yung natitirang buhay. Doon na ako nag-start na makulong na ng matagal. ngunit kahit nakapiit sa selda, hindi pa rin siya natinag sa paggamit ng bawal na gamot. At napabilang ako sa Sputnik. Ang ibig sabihin nun ay sumpang papatay, uwing tagumpay ng sinisigaw katarungan. Kaya talagang palaban, as in talagang dugo sa dugo. Hindi atras sa kung ano yung naumpisahan. Hanggang sa isang pangyayari ang gumising sa patay niyang kaluluwa. So halos 1 linggo na akong tinakatulog. Dumating na ako dun sa puntong patana yung katawan ko. Yung isip ko buhay na buhay pa dahil nga sa droga. Bigla na lang magpa-flashback lahat ng kasalanan ko. Kung papaanong ginugulpi ka ng taong bayan dahil sa ginawa mong kasalanan. Pero nung dumating sa akin yung konsensya na yun, bigla ko na lang nausal sa aking sarili. Kung talagang Diyos ka, pagpahingahin mo ako. Gusto ko nang magpahinga. Sa isang Bible study, dumalo si John Paul kung saan nadinig niya ang katotohanang makapagliligtas sa kanya. Ang mensahe niya is all about prodigal son. Natatandaan ko nung kung ikaw, isa kang anak na naligaw at hindi mo na alam kung saan ka pupunta, bumalik ka lang sa ama mo at hinihintay ka niya. Bigla ko na lang na-realize, oo nga no, asan na kaya ang tatay ko? And spiritually, yung tatay natin na nasa taas. Oo nga no, ang dami ko ng kasalanan sa Diyos Ama. Sa loob ng bilangguan, naranasan ni John Paul ang paglaya mula sa mga kadenang bumihag sa kanya sa mahabang panahon. Matapos ang mahigit 2 taon sa kulungan, sumapit ang araw ng paglilitis sa kaso ni John Paul. Inaamin ko po. Pagkasabi ko nung inaamin ko po, pinanalangin ko, Panginoon, palayain mo ako. Maglilingkod ako sa'yo. Sa kanyang paglaya, muli siyang lumakad ng matuwid hanggang sa magkaroon ng pagkakataong mag-aral sa isang Bible school. Kasi ang gusto ng Diyos, gamitin naman niya ako pagkatapos akong gamitin ng demonyo. Isinuko rin niya ang kanyang galit laban sa ama at mapapait na alaalang sanhi ng pag-iwan nito sa pamilya. Wala siyang ibang sinasabi kundi, sorry. Sinabi ko lang sa kanya, Pa, I love you.
Ang dating wasak na buhay ni John Paul ay larawan na ngayon ng isang bagong nilalang. Isa siyang butihing asawa ni Cheryl at ama sa kanilang 3 anak. Ang mahabaging kamay ng Diyos na umakay kay John Paul ang siya ring nagtulak sa kanya na ipalaganap ang salita ng Diyos bilang isang pastor at school guidance counselor. 2 Corinthians 5:17, which is my life verse. If anyone who is in Christ, he is a new creation. The old things has gone and the new has come. I'm glad he quoted that, Alex, because truly, sabi niya, ang gusto lang niya gawin, patayin yung father niya. No? And truly, the Lord changed his heart from a heart that hates and wants to take revenge to a heart that now loves and respects his father. Yan ang Correct ka amazing work of the Holy Spirit in our lives. Kaya naniniwala ako talagang si Jesucristo ang sagot sa lahat ng ating problema. Maging yung war against illegal drugs, talagang ang makapagbabago lamang sa tao ay spiritually. Kailangan muna kasi ma-reconcile muna siya sa ating Panginoon eh. Amen. At saka doon lang siya magbabago kasi kahit anong sabihin mong pagbabago, hindi niya nga magagawa yun eh. Sapagkat walang kapangyarihan sa Kanya. Liban na lamang kung ang banal na Espiritu ay pumasok at manahan sa Kanya. Tama yan. That's the only time when true transformation can begin. Like the loving father in the parable of the prodigal son, God welcomed him with open arms and forgave him of all his sins when he repented. He took him out of the dark and restored his broken life. As God is light, He leads us from darkness to light. If you're watching right now and nakaka-relate po kayo dun sa storya and you know you have done so many bad and crazy things in your lifetime. Well, that's never enough to stop God from loving you, reaching out to you. And if you want that in your life, all you need to do is pray this prayer and surrender your life to Jesus Christ. Let's pray. Just say, my Lord, my Father in heaven, Lord, I just realize how much you love and care for me, that you have never given up reaching out to me, wanting, Lord, to just pour your love towards me. But I have just turned my life against you. I've done all these things on my own. So right this moment, Lord, I run to you and I confess that I'm a sinner and ask your forgiveness. Lord, would you forgive me? Would you cleanse me? Would you make me brand new? Right now, Lord, I open my heart's door and I invite you into my life to be my Lord, to be my Savior. Lord Jesus, I offer my life to you. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Buyunero Paano ko mananampalataya sa Diyos na hindi ko naman nakikita? and Wasak. Lumayas ka dito ngayon din. Binibigyan mo kami ng kahihiyan. These are true-to-life stories of people who experience hope in spite of their dark past. Do you want to know how the Lord intervened in their lives? A DVD with these 2 telemovies will be yours for your gift of 1,000 pesos. Your donation will help us produce more stories that can inspire and change lives. Jeddah, Middle East. Dito nabuksan ang kaisipan ni Raymond nang kanyang makilala ang isang Pilipinong imam kung saan ipinaliwanag ng guro ang tinatawag niyang kasinungalingan ng nakagisnang Kristyanismo. Contradiction sa Bible na pinakita niya sa akin. Tsaka yung tanong niya na, ngayong alam mo na itong kasinungalingan na ito, maniniwala ka pa ba sa Kristyanismo? Ngayon, pinakita niya pa ako na mas marami pang verse ng Bible, mas marami pang sitwasyon nagpabagsak ng faith ko. So bakit mo papaniwalaan na isang bagay na kasinungalingan naman pala? Sa tulong ng imam, inaral niya ang Quran
nagtiwala at naatasang ipalaganap ang Islam. At dahil Pilipino si Raymond at kilalang isang Kristiyano, madali niyang napasok ang mga tagong simbahan sa Middle East. Nag-iipon ako ng pwede kong sabihin o i-trap sa mga pare, mga pastors o ministro. At dahil kadalasan hindi aral sa Biblia ang mga nangunguna, madaling napapahiya at napapasara ni Raymond ang grupo. Hindi niya alam na ako'y Muslim na. Alam ko yung mga password, katok, saan yung mga secret door nila pag may pumasok ng mga pulis na manghuhuli sa kanila. Alam ko yung lahat. Ang normal tanong ng mga ka-care group is simple na tanong lang. But for me, ang tinatanong ko yung napag-aralan ko. And that question, hindi niya talaga masasagot. So tuwing care group, ayaw niya na akong tingnan para tanongin pa. Kaya kasi alam niyang mahirapan siya doon sa question ko. At sa takot ng grupo, nagsialisa ng mga ito kasama ng ministro. Napaka-hipokrito mo, sabi ko. Yung mga man of God doon, hindi sila natatakot. Kahit mamatay sila as long as i-preach nila kung ano yung faith nila. Sa akin, ako lang mag-isa, tatakot ka. After that, huminto na yung care group, huminto na yung church service, natakot na sila. 2 taong ginugol ni Raymond ang sarili sa pagpapasara ng mga Kristiyanong grupo sa Jeddah. Ngunit matapos ang 2 taon, natapos ang kontrata niya at napilitang umuwi sa Pilipinas. Walang trabaho at walang kita, unti-unting naubos ang kanyang naipon. Dagdag pa sa problema ang hindi nila pagkakasundo ng asawa nang dahil sa pagiging Muslim ni Raymond. Yung cross na niregalo sa akin ng pare, binali niya sa harapan ko. Hindi ako sasama sa religion. I don't care. Para sa akin, mas mahalaga yung religion ko at yung Diyos ko. Napilitang makipagsapalaran si Raymond sa Singapore upang maghanap ng trabaho. Kahit pa alam niyang aasa siya sa kapatid niyang nandoon na. Sagot nila yung pagkain ko, yung pag-apply ko ng trabaho, everything sagot nila. Nung in-invite ako ng kapatid ko, kuya, atin ka na ng church. Kaya labutan ako. Invite mo kung pumasok ulit sa church ng Christian. Wala akong magagawa kasi totally dependent ako eh. Hinanda ni Raymond ang sarili upang muling makipagbuno sa mga Kristiyano. Ang hindi niya alam, matagal na siyang pinaghahandaan ng kanyang kapatid. Tila umikot ang mundo ni Raymond. Nung nakita ko yung pastor, mira na naman yung ulo ng dugo ba, ito, pastor to. Pero since na yung magandang pinakita sa akin ng care group, tigilan ko yung sarili ko. What is your passion? Nung narinig ko yung word na yon, tumahimik yung paligid ko. Hindi ko masagot yung tanong na yun. Parang ako yung taong walang kapasyon sa buhay. Nagsimulang mangusap ang Panginoon ng personal kay Raymond. Ang hindi naniniwala sa salita ng tao, mismong tinig ng Diyos ang narinig. Yung boses ulit sabi niya sa akin, di ba yung passion mo dati, umawit para sa akin tsaka mag-serve? Very clear yung boses. Nag-flashback yung kumakanta ako sa choir. Bawal sa isang Muslim ang kumanta. Pero hindi ko matanggihan, hindi ko matakasan yung word na yon. Sino ka ba talaga? Kung ikaw talaga si Jesus, magpakita ka sa akin ng sign. Hindi ko sasabihin nagkataon lang. Sinagot ang hamon na iyon nang maranasan ni Raymond ang di maipaliwanag na panaginip. I don't know why. Pagising ko, umiyak ako. Hindi ko rin naintindihan yung dreams na yan. Pero that time, pagkatapos kong magising, sabi ko, Lord, Jesus, ikaw na talaga yan. I give up. I want to receive you as my God and my Lord and Savior. Please save me and my family. Nang dahil dito, tinalikuran ni Raymond ang Islam at muling bumalik kay Kristo. Isinuko niya ang lahat, kapalit ang katiwasayan at katahimikan ng puso at isip. Nakaramdam lang sobrang peaceful sa pakiramdam at sa isip. Tapos, sabi ko, sarap ng pakiramdam na to. Tapos mamaya, namamalaya ko, tumutuloy yung luha ko. Hindi naman ako malungkot. Dahil sa pangyayaring iyon, muling itinuon ni Raymond ang buhay niya para kay Isa Almasi. Si Kristo Jesus na siyang tumanggap sa kanya at nagbigay ng tunay na rason upang mabuhay. Kung walang nagtiyaga sa akin at walang nag-pray sa akin, siguro wala ako dito.
Hindi naman pala pagiging weak yung umiyak ka sa Panginoon. And yung araw-araw nakasama ko siya, mas masarap yung feeling na iba yung pakiramdam. I'm glad, Alex, na Raymond's heart was ready to the Word of God when it says, today when you hear His Word, do not harden your heart. Yung word lang na, what is your passion? That's it. That's it. Naging soft na yung puso niya. At saka siguro, yung mga pinakita sa kanya nung nagturo sa kanya ng kasinungalingan, di umano ng Kristyanismo, hindi pinakita doon si Isa Almasi because personally, dahil nagkaroon ng kaibigan na Muslim, nakalagay doon na si Isa Almasi, who is Jesus Christ. They Yes. acknowledge him. Kaya Yes. lang, they acknowledge him as a teacher, no? Yes. As a good teacher. Pero, ang sabi doon, he resurrected. Nandun. So he can't just be a teacher. Yes. At saka, pag nagturo ka ng Isa Almasi, tanggap nila eh. Oh. So, hindi po hinayaan ng Panginoon na manatili sa kadiliman si Salvador at mamuhay sa kasinungalingan. Hinangon niya ito mula sa kadiliman at pinalaya sa kasalanan nang makakita ng liwanag na nambalik si Salvador sa Panginoon. Ang sabi nga po ng salita ng Diyos sa 1 John 1:5, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Parehong doktor ang mga magulang ni Cherry. Sila rin ay tapat na mga miyembro ng isang maimpluwensyang relihiyon kung saan may mataas na posisyon ng kanyang ama. Isang araw, ang tahimik na pamumuhay ng pamilya ay nagimbal sa pagdulog sa kanila ng isa sa mga sekretarya ng kanyang ama. She came to our house very scared. Nanginginig siya nung pumunta siya sa amin. Gusto ko pong humingi ng tulong sa inyo. Anong tulong? Yung leader nitong religious group na to, he attempted to rape her. Saglit lang. What my father did, pinasulat niya siya ng statement. And after that, we received calls from the central office of that religious group asking us if we know the whereabouts of this girl. After pressuring us na pag hindi namin siya inilabas, ititiwalag nila kami. Sobrang ayaw namin mangyari yon. So, my parents had no choice but to tell them na nasa bahay siya. Pumasok sa bahay namin and forcefully took this girl out from our house. And I was so scared because they were armed. Our greatest fear really was to be expelled because we believed then na pagka hindi kami member ng religious group na ito, hindi kami saved. Following day, they called my parents again. Ngayon sabihin mo sa kanila kung sinong tangkasan gumasa. He was so depressed. He was so disappointed. And I asked him, what happened, Dad? Sabi niya, binaliktad nila. Naawa ako sa daddy ko because all his life, I've seen him work hard for this religious group. He could not believe that he was about to be expelled. Gumising siya ng maaga. Before we went to school, he hugged us, which was very unusual for us. Nagsuot siya ng Amerikana niyang puti. He wanted to commit suicide. Para hindi mahalata, binuksan niya ang TV, he locked the door. And he was by himself. Since he was a doctor, he was able to prescribe himself a bottle full of barbiturates. When he was about to take that handful of barbiturates, he heard a voice. My son, I know that you are weary and are heavy laden. Come and I will give you rest. Nakita niya, it was a 700 Club. It was Pat Robertson. It was like he was speaking to him. Ang eksenang iyon ang naging simula ng pagbabago sa buhay ng ama ni Cherry. Sa pamamagitan ng The 700 Club Asia,
agad siyang nakadalo sa isang Kristiyanong simbahan. That actually gave him so much encouragement. He never knew that God cared for him and He's willing to change your situation. Hinikayat na rin niya ang kanyang pamilya na dumalo sa simbahan. Nag-pray yung pastor. Sabi ko, papanoorin ko silang lahat. The prayer ended. I found myself crying because I was so touched. I felt that such a big God can be so close. He could even be inside my heart. And from then on, after accepting the Lord Jesus Christ, our life became different. After kami ma-expel, because my father was very influential, they were on their way home. Nagisan sila ng pillbox. Ay, sumabog! In fact, there was a circular na pinakalat nila na patay na raw ang daddy ko. Madaming tumawag sa amin. Totoo po, ang dating Dr. Mel Gabriel ay patay na. Siya na ngayon ang bagong Dr. Mel Gabriel. Nagpatuloy ang pamilya sa paglilingkod sa Diyos sa kabila ng mga pagbabanta sa kanilang buhay. Hindi nagtagal ay humupa ang mga pag-uusig laban sa kanila. Ang mga naging pagsubok sa kanilang pamilya ang lalong nagpatatag sa kanilang pananampalataya, pati na sa kanilang samahan. Ginamit din sila ng Diyos upang makapagbahagi ng pag-asa sa mga tao sa kanilang radio program. Naging bahagi rin si Cherry ng Papuri Singers noong 1980s. Pinalawig pa ng Diyos ng 11 taon ang buhay ng ama ni Cherry bago ito pumanaw noong 1991. Noong 2011, pumanaw naman ang kanyang ina. Aktibo ngayon si Cherry at sarili niyang pamilya sa paglilingkod sa Panginoon. Thank God that He has used 700 Club to reach out to us. Kabilang din silang mag-asawa sa isang couples ministry sa simbahan. The best thing that Jesus did for me was to save me, change my life. Dati empty, ngayon it's full and meaningful. You know, men will always do anything, Alex, just to get what they want. Yung talagang they will lie, they will cheat, because of the prince of this world. But we need to be different. We need to be the light in this kingdom. We need to enforce the kingdom of God here. At saka siguro gusto natin bigyan diin na ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na buhay. Amen. At siya ay si Jesucristo. Ang namatay at muling nabuhay. Ang ilaw ng Diyos ay nagliwanag sa buhay ng buong pamilya. At ginamit si Dr. Pat Robertson ng The 700 Club sa US upang malaman ang katotohanan tungkol sa Panginoong Diyos. Bukod sa kagalingang espiritual ng buong pamilya, pinagaling din sa kanser ang ama ng pamilya. Tunay ngang nagpapagaling ang ating Panginoong Diyos. God is our greatest physician. He can heal anyone of any affliction, whether it be physical, mental, emotional, or financial. Kung gusto po ninyo ng kagalingan, katulad nga po ng nabanggit ko, emotional, financial, spiritual, sumabay po kayo sa aming panalangin. Ang request ko lang po sa inyo pag nanalangin tayo is to have faith. Tayo po yung manalangin. Father God, in the name of Jesus and by the power of your blood, we come to your throne, Lord God, with confidence that you are our healer. You are the great physician. Lord, even right now, marami pong mga tao na sila po they are disoriented, they are confused dahil sa biglang turnaround na mangyari sa kanilang buhay. Lalong-lalo na po ang mga OFWs, Lord God. Ang mga sitwasyon nila ay hindi katulad ng kanilang inaasahan. Some ay this has turned into the worst. At ang iba pa, Panginoon, ay nanganganib mawala ng trabaho. Lord, in the name of Jesus and by the power of your blood, I pray for healing of their emotions, of their even psychological thinking, Lord God. I pray that you would give them peace. And Lord, I pray that you would create a need in their hearts so they would come to seek you
and to really experience you as their Lord and Savior. Even as I'm praying right now, I can sense that napakaraming mga OFWs ang may iba-ibang taglay na sakit dahil sila ay overworked, sila ay overstressed sa kanilang mga trabaho. In the name of Jesus, receive the healing touch of God. Receive peace doon sa mga walang kapayapaan. In the name of Jesus, I can discern somebody from Dubai who is having cancer in the lungs. In the name of Jesus, receive your healing touch from the Lord. Meron namang puputulin ng kanyang paa dahil sa diabetes. The Lord is healing you right now. Maging sa bansang Taiwan, merong isang ginang na kailangan niya ang ganap na kagalingan mula sa sakit na cancer. Receive your healing touch from the Lord. Meron naman isang tao na dahil sa sira ng pamilyang kanyang naiwanan sa Pilipinas ay halos mawawalan na siya ng bait, nasisiraan siya ng ulo. In the name of Jesus, huwag kang bumigay. The Lord is touching you right now. Binabalik ng Panginoon ang iyong katinoan. God has given you not a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Meron din ngayon na may multiple cysts sa kanyang voice box. The Lord is removing every single one of them in the name of Jesus. There's someone watching right now and you have a growth also in your esophagus. The Lord is dealing with that tumor. Receive your healing in Jesus' name. Someone with severe scoliosis, that your back is painful every day, especially when you wake up in the morning, the pain is there. The Lord is just touching your whole spinal cord and realigning it, and you're just sensing a touch from Him. You're feeling a sensation on your back. That's the Lord. Receive that, kapatid. It's a gift for you in the name of Jesus. There's also someone with severe alopecia, and you don't want to go out of the house anymore because it's so obvious. The Lord is just causing a miraculous growth to take place, and you will see transformation in your hair within 24 hours. Receive that in the name of Jesus. Thank you, Lord. Nung malaman kong negative ako sa cancer, malaking tuwaan sa puso ko. At ngayon, 1 year na akong hindi dinudugo. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap ang kagalingan at himala mula sa Panginoon? Ibahagi niyo naman ito sa amin. Ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001, Globe 0917-406-5001, at Sun 0925-300-3000, or shout out that good news to our Facebook wall. Just type the keywords The 700 Club Asia. Sa ating Big Monday Giveaway, mamimigay kami nitong mga papremyong ito sa ika-12 caller, texter at FB post na may tamang sagot sa ating question of the day. Ang ating tanong ay, kung alam nyo na ang sagot, tumawag na, mag-text o mag-post ng inyong sagot sa aming Facebook wall. If we have Jesus in our lives, we have the light because He is the light of the world. As He declared in the book of John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Thank you all for watching. We hope that you've been inspired and given hope by all the stories we featured on the show. Love the Word, live the Word. God bless you more and more. See you next time. Ngayong Martes, welcome to Davao! Kilalanin ang Dabawenya na dating naglalako ng isda, ngayon milyonarya na. Mister, may iba ng babae? Misis, naghanap na rin ng iba. Tikman ang sikat na ice cream dito sa Davao. Tara at mamasyal tayo sa Pilipinas. At alamin ang 5 sikat na pasyalan. Sikat! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA pagkatapos ng alisto.